Come on, give Him a shout of praise. A shout of praise, mga kapatid. One more. Another one. Buong hiyaw sa kalangitan. Come on. Hallelujah. Yung para sa Diyos for the last time. One loud shout of praise. Come on. Hallelujah. Come on, let's pray. Father, marami pong salamat. Katulad po ng aming pong kinanta, Lord God, be exalted from down here below to the heavens po, Panginoon, straight to the heavens, Lord God. We give glory to you, Lord God. And we pray, Panginoon, as we give glory to you, we pray for your open heaven hand sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos. You deserve all praise and glory. Your name is above all names among Diyos. And we come here before you ng sama-sama, Panginoon, bilang inyong mga anak, bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga pinili, bilang inyong mga hinirang, Ama. At ibinababa po namin ang aming pong buhay sa inyo pong harapan. Speak to us, Father God. We are ready to listen. We are ready to change. We are ready to be transformed by the power of your name. In Jesus' name, amen. Come on. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Yung para lamang sa ating Diyos na buhay. Praise God. Sige, bago tayo maupo, tingnan natin yung ating mga katabi sa harap, sa likod. Paki-high five, fist bump, kamayan, itapik, ano pa ba? Hayan nyo sila, good afternoon kamo. Hinihintay ko eh. Ayan, good afternoon sa bawat isa. Nararamdaman nyo na ba yung init ng panahon? Sino dito nararamdaman nyo na yung yung init? Nakikita ko na yung mga Jisoo Life at saka mga pamaypay dyan. Oh, alam nyo na, next week dadalhin nyo na mas madaming kung ano mang electric fan. Wag naman yung malaki ha, yung maliliit lang. Mamaya magdala kayo dito, tapos sasaksak nyo pa dyan. Wag, yung lang, maliit lang. Ayan, kasi welcome sa isa namang buwan ng summer. Yan. Okay. Ayun, hintayin lang natin makaupo ang lahat. May nawawala ba kayong katabi o kaibigan dyan? Tingnan nyo naman. Opo. Baka meron kayong nawawalang friend dyan, wala sa katabi nyo. Hanapin nyo lang para sama-sama tayong mag-study, mag-aral, at pag-usapan yung topic natin today. Okay. Good afternoon sa lahat. Good afternoon po. Isa pa, good afternoon. Ayan. So, tapikin mo yung katabi mo ulit. Sabihin mo sa kanya, kahit mainit, makikinig ako. Huwag mo ko dadaldalin. O, sa kabilang katabi ulit. Ayan. O, tapikin mo. Tinapik nyo na, sabihin nyo, kahit mainit, manahimik tayo. Makikinig tayo. Okay, o sa akin na. Okay na? Nasabi nyo na? Nasabi na ng lahat? O, akin na. Akin na kayo. So, good afternoon everybody. Good afternoon sa atin pong mga nasa SND, online as well. Second quarter na ng taon. Ang bilis, no? So, tapos na, isang pikit lang, na ulit? Christmas na ulit. Medyo titiis tayo, mga 4 na pikit ng init ng Sundays, tas uulan na. so, ready na lang tayo for the summer heat. Kasi nga, medyo, eto yung panahon na yan, ganyan, na mainit talaga. Pero,
gawa tayo ng kung anumang precautions, dala tayo electric fan para makapakinig tayo at magamit itong panahon na to para makapangusap ang Lord sa atin. Again, ako po sa mga, lalo na if you're kung unang-unang beses natin dito or pangalawa, ako po si Ate Ana, S&D regular. Ito po yung S&D worship natin na ginaganap every week. Usually, we have 3 worships sa umaga, 6:30 and 9. Tapos itong sa hapon, although it is welcome to everybody, mas naka-focus siya sa ating mga kabataan. So, pero welcome siya sa lahat. Pwede nyo pa rin invite ang parents nyo, ang mga tito nyo, tita nyo. Pero, kinikater natin tayong mga kabataan. Yan. So, let's get to the word. Meron tayong bagong series na tutukuyin pangatlong series na yata na to. Yung una, sino nakakaalala nung una? May bragging rights. Yan? Una, sa first series sa 2026. Goodbye Yesterday. Ayan. So, iniwan ng tas pangalawa, yung Great Commissioning. And then, meron tayong series na naka-spread out sa taon tungkol sa prayer kasi gusto natin at linalayo natin ang bawat isa sa ating mga anak ng Diyos ay lumago sa relationship sa Kanya through prayer. And then, hindi ko alala kung may isa pa, pero ang next natin, which is now new, ang tawag is paid in full. Sabihin nyo nga, paid in full. Yan, paid in full. Yung bayad na, buo, hindi installment. Okay? So, itong pinakaturo natin or pag-uusapan natin I think mga several weeks ngayon, hindi siya bagong teaching sa atin. Pwedeng narinig na natin, pwedeng familiar tayo, pero siguradong kailangan natin. Kasi lalo na ang pag-uusapan natin or ang topic natin, living from redemption. Pag sinabing from redemption, after redemption. Narinig niyo na ba dito yung word na redemption? Alam niyo yung word na, sino dito hindi niyo alam yung redemption? Parang foreign word. Okay, so pag medyo pahapyaw, ano ba tong redemption nito? Ito, hindi siya bagong turo. In actuality, siya, elementary teaching, basic truth to ng Christian faith natin para umusad tayo sa ating paglago, sa ating pananampalataya, sa ating relationship sa Lord, para mapangyari ng Lord ng maximum potential ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Itong basic, kumbaga foundation, ang magdadala para ma-build ng Lord yung gusto niya, ang plano niya sa buhay niyo. Parang kunwari, sa math. Di ba ang math, kahit pa, magsa-start yan sa addition, subtraction, multiplication, division, yun lang, di ba? Meron ako nakalimutan. Yun. So, everything, before ka pumunta sa algebra, calculus, engineering math, and so on and so, ano pa ba? Ano pa bang mga, accounting, business math, kung san-san, lahat tayo dumaan sa 1 plus 1, tsaka 1 minus 2. Equals negative 1, tsaka 2. Pag di tayo dumaan doon, di tayo pupunta dun sa pinaka-complex, kumbaga. Di ba, kala natin, minsan, nag-start tayo yung basic na 1 plus 1, yung mga nag-master doon at nagtuloy-tuloy, magugulat kayo, nakakreate na ng building. Ito, maraming calculation yan. Lahat ng mga, yung mga ganun-ganun dyan, merong calculation yan na galing dun sa pinaka-foundation na 1 plus 1. Okay? So, nakabuo ng ganito, galing dun sa basic foundation ng addition, subtraction, multiplication, division. Okay? Dahil dun sa basic yun. Similar to our spiritual life, may binubuo ang Diyos na building na plano na magandang-maganda para sa'yo. Pero para mangyari yung malaking-malaking yon, babalik tayong kailangan solid ang foundation. Yung tinatawag na elementary teachings, yun ang sinasabi sa Bible. Sa Hebrews 6:1-3, ito yung mga, actually, almost sa kabuuan ng ating mga, basa ba? Okay naman, no? So yun, yung elementary teachings, itong buong series natin, parang elementary teaching siya.
na pundasyon at kailangan ng Christian faith mo para para makalakad, para una, makatayo ka sa faith mo sa Lord, makalakad ka kasama niya, at maran mo yung plano at purposes niya sa buhay mo. Bago ka tumakbo, kailangan matuto ka munang tumindig. At kailangan tama yung tinitindigan mo. Yun yung elementary teaching. So, here sabi, therefore, let us move beyond the elementary teachings. Kasi itong time na to, parang yung mga, kausap ng author ng Hebrews, parang umiikot na naman sila, tapos nawawala yung pundasyon. So sabi niya, therefore, we must move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward toward maturity. Yung elementary teaching, kumbaga, kasama dito, yung redemption, yung pagkatubos natin, pagpapagaling, pagpapalaya ng Panginoon sa atin sa kasalanan, pundasyon yon. It is not the end, it is the start of everything that God has in store sa bawat isa. Pero kailangan makita natin na yun ang start at maiiwan para makamove forward dun sa maturity ng plano niya sa'yo. Naniniwala ba kayo may plano ang Diyos sa inyo? Naniniwala kayo magandang-maganda yon? Naniniwala kayo na para umusad yon, kailangan umusad din tayo? Yes. So magsa-start yun dun sa elementary, yung basic teaching. Ano yung mga basic teaching sinasabi dyan? Ang foundation ng repentance, yung acts that leads, repentance from acts that leads to death, of faith in God, instructions about cleansing, rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment. Yung verse 2, especially yung sa resurrection and eternal judgment or the coming of the Lord, sa mga susunod na, magfo-focus tayo dun sa redemption. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at yung response natin, which is repentance. Okay? Yun ang pundasyon at laging magiging pundasyon ng buhay natin sa pagbibuild ng Lord ng plano niya sa atin. Okay? So, ano ibig sabihin ng redemption? Sabi dyan, ang redemption, it's a simple, hindi siya spiritual word. Ang redemption is an English word na ginagamit sa daily life, ganyan. Lalo na pag merong nanakawan o kaya, kunwari, bumagsak sa karumal-dumal na scandal, yung di ba sinasabi ko, i-redeem ko ang pangalan ko, yung kailangan na mag-bounce back, ganon yung sa redemption. So, a redemption, to buy back with ransom. Kumbaga, parang, nagba-bounce back ka galing sa pinanggalingan mong hindi maganda, hindi mabait, paikot-ikot na problema, let's say. Ganon. So, ang redemption, ang role ng Panginoong Jesus, mag-redeem. Tayo ang rine-redeem, tayo ang binabuyback. Sometimes, as Christians, we must ask ourselves, lalo na, ano ba yung title natin today? Are we living for redemption or are we living from redemption? Next slide, data. Ayan. Namubuhay ba ako para abutin ang Panginoon? O nabubuhay ako kasi inabot na ako ng Panginoon? Pagka living ka for redemption, parang lahat ng ginagawa mo para abutin ng Diyos, para tanggapin ka, para umahon sa kahirapan mo, parang nakasalalay sa'yo. Ganon. Pero pag living from redemption, hindi ikaw ang gumawa ng redemption, ibinigay lang sa'yo, ang positioning nun, tinanggap mo na, lumaya ka na, at dahil dun sa ginawa sa'yo, nabubuhay ka na ng iba. So, saan ka? Are you living for or are you living from? Okay? So, in reality, pagka tayo living from redemption, para bang tayo next slide, living from what Christ died for me. Yung pinamumuhay mo na yung benefits ng buhay na binigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Wala kang dinadagdag, wala kang binabawas, tinatanggap mo lang. Tapos nagbe-bear fruit yan ng buong buo sa buhay mo, na-e-enjoy mo. Patuloy kang nagbabago, patuloy kang bumabait, patuloy kang lumilinis, patuloy nagtutuloy-tuloy ang repentance. Hindi ka bumabalik ng paikot-ikot na rini-reach ang Lord kasi na-reach ka na. Therefore, everything that you do comes from that. That's living from redemption. Are we living from
redemption. Kasi yun yung elementary teaching na sinasabi na foundation ng kaya ka nagrepent, kaya ka nagsisi sa lahat ng kasalanan, kaya ka earnestly naghahanap para patuloy na magbago kasi ibinigay na sa iyo ang kalayaan gamit ang dugo ng Panginoong Jesus. In reality, mga kapatid, before Christ, kahit pa anong estado ng buhay nyo, everyone is in Satan's slave market. Ang fact of life, kumbaga, yung buong mundo, di ba, ang tao dyan, ganyan, para siyang slave market. Ngayon kasi wala nang slave market, noon meron pa. Di ba, ngayon, nakapunta na ba kayong palengke? Di ba, may mga stall doon. Noon, merong ganon, pero ang goods nila tao. Okay? Ganon ang slave market. Noon, pero tapos noon, we usually think, pagka slave market, parang ang daming madumi, ganyan, ang daming gulo, maalikabok, pwede, hindi. Pero actually, kung babalikan natin yung 2,000 years, New Testament times, ang slave market, hindi siya lang yung madumi, tsaka mga magugulong tao, tsaka parang kawawa. Iba't ibang tao, iba't ibang estado, iba't ibang goods. Kunwari, may Nokia, may iPhone, may hanggang iPhone 17 Pro Max, ganyan. Pero meron ding ano ba ngayon? Yung Nokia 5510, alam niyo pa ba yun? Naabutan niyo ba yun? Buhay pa ba kayo nun? Kung ano man, yung pinaka basic. So, ganun din sa slave market noon. Merong pinaka basic, depende kung anong kailangan mo dun sa alipin, meron ding pinaka mahal. Depende din kung anong service na gusto mo, dun din mismo sa alipin. So, yun, sa ancient world, yun nga, parang may mga slaves na highly skilled, parang si Daniel. Si Daniel tsaka yung mga friends niya, dinala sila sa Babylon as slaves. So sila, yung kagagwapong mga taong, mga kabataang yun, parang, dinala sila, si Joseph, di ba? Yung napakagaling, napakagwapo, ganyan, napakalinis tingnan, pero alipin. Yung sold as slave. So, hindi pala siya yung iniisip lang natin na kawawa. Ganyan. Tapos yun, kasama very educated, gifted, talented. Minsan, yung pagka-wealthy, malaki, big time yung mga master, kunwari mga Elon Musk type, yung mga ganon, Bill Gates. Kailangan nila ng mga aliping, gagawa para sa kanila, sa finances nila, ganyan. So, mag-hire, bibili sila ng slave na, iba kasi ngayon na alipin yung mga tinatawag nating alipin ng mga kumpanya, mga kapatid, binabayaran kayo. Yung alipin dito, hindi binabayaran. Walang bayad at all. Talagang, pagmamay-ari sila nung kung sino mang bumili sa kanila. So ganon, merong mga alipin na highly educated, may mga alipin na highly skilled, may mga alipin na maganda manamit kasi mayaman yung kanilang nagmamay-ari, may mga alipin na mga magaganda yung postura, kasama yung hindi. Ganito. So, why are we talking about this? Kung ipaparalelism natin sa mundo natin ngayon, and we say everyone is in Satan's slave market, ganun din sa panahon natin ngayon. Everyone is parang every person born in the world, pumapasok sa slave market ni Satan. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba ang pamilya, iba-iba ng postura, iba-iba ng walks of life, iba-iba yung laman ng bank account ng mga magulang natin, iba-iba yung mga talinong meron tayo, kasi iba-iba yung pagpapalaki sa atin. Pero outside of somebody to redeem us, everyone is in Satan's slave market. Sa isip-isip ko, parang ganito yan. Bawat ipapanganak sa mundo, kasi wala namang bibili, wala namang, by default, slave pala ni Satan, papasok dito, tapos mag-o-auction yung mga demonyo, o kanino kita gagamitin? Dito, ito, maganda, tsaka parang matalino yung jeans niya, ganon. Parang pwede tong magaling dumiskarte, mapagkakakitaan natin to sa mundo. O kunin natin. Ayan. Tapos, mayaman yung mga magulang, parang magaling pagka naging sakim to. Iba talaga magagawang
kapahamakan nito sa mundo. O, di kinuha nung mga 3, 5 demonyo hanggang 10. O, sa inyo na to ha, ganyan. Ayun, pagkalaki, naging government official. Ayun na, yung mga ano. So, ewan ko kung ano lang. So, minsan tayo, iba-iba. Yung iba, sa kung san-san. May mga drug lord, pero merong mga police officers, may mga magsasaka, merong mga vlogger, merong mga artista. Kung sino pa, name it. Everyone that you think is awesome. Everyone is in Satan's slave market. Until dumating yung may kakayanan lang iligtas ang tao. Si Jesus Christ. Okay? So malinaw sa atin? Do you catch me? Okay. So yun. So redemption only came through Christ, mga kapatid. Walang ibang may kakayanan kahit pagaano kagaling, kahit pagaano kaganda, kahit pagaano abilidad ng kahit sino sa atin, everybody is in Satan's legal slave market, and there's parang walang kakayanan lumabas doon kahit anong gawin mo until Christ. Meron lang, next slide. Ito lang talaga yung facts of life eh. Si Jesus, kaya nakita niya yung estado natin bilang mga tao, so He came to the world kasi yung slave market ni Satan, parang sa kanya naman talaga yun unang-una. Kaso nanakaw, di ba? Sabi ni Satan, sabi sa Bible, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Si Satan, ni-steal niya si Adam, yung unang-unang tao, ni-steal niya si Adam at Eve, tinrik niya, akin na kayo. Ayan, so ilang libong taon, slave market. So si Jesus sabi, akin naman to talaga. So bumalik siya. Tapos hinahanap niya yung mga sa kanya. Next slide. Kaya nung sinabi ni Jesus sa Bible, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you may go. It was never us who chose God. Because we don't have a choice at all. Di ba? Meron bang choice ang slave? Eto, gusto ko siya master ko. Ganyan. Mala. Kahit anong gawin natin, kahit anong gawin ng alipin, walang say ang alipin. Minsan, kasi tricky si Satan, so, kunwari, papaniwala kang may choice ka, pero sa totoo lang, a slave doesn't have a choice. A slave doesn't have a voice. A slave doesn't have a say. Marurule over ka lang ng buhay until Jesus came and chose you. So, the fact na nandito ka, pinili ka ng Panginoon. At pinili kang iligtas, ipinili kang isalba galing doon sa slave market na yon para mag-flip ng buong-buo ang buhay mo so that you may go. Naniniwala ba kayo doon? Okay. So yon. So you did not choose me, but I chose you. Si Jesus as the Master chose us. And, so, naghahanap siya, he knew, alam ng Diyos na sa slave market, laging may transaction dyan. Next slide. Next slide, Shing. Ayan. So God knew He wanted us, pero He wouldn't be satisfied just wanting us. Gusto niyang mabalik tayo sa Kanya. Alam niyo, lahat ng gulo sa buhay niyo, galing yan kasi alipin kayo nun. Kung sakali na nakilala nyo na ang Panginoong Jesus, pero meron ka pa ring dungis ng pagiging alipin mo, kaya may problema ka sa buhay mo. Yun lang yun. Yun yung dahilan nun. Kasi may nag-alipin sa'yo at alipin tayong lahat. Ganyan. Iba-iba lang tayo ng form ng pagiging alipin. Depende sa kung saan ka. Pero God knew that. Kaya hindi siya na-satisfy na tingnan ka lang, gumawa siya ng paraan. Kaya sabi sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi siya lumapit dito para sabihin ng Lord sa'yo, bakit ganyan ka? Bakit ang gulo ng buhay mo? Bakit ang dami mong problema? Bakit hindi mo kaya? Bakit di ka magbago? May paa ka naman, bakit hindi mo gawin yung tama? Hindi ganun si Lord. Alam niyang a slave doesn't have a choice, a slave doesn't have a say, a slave doesn't have a voice. Yung walang opinion na walang kayang iayos sa buhay. Kaya He saved us. He knew that very well, very clearly. Okay? So He wanted us so much. Kaya, since di ba, sa slave market daw, merong mga, kunwari sa atin, merong 10,000 pesos, pero may aabot ng, kunwari, let's say, depende sa
sa quality goods. Di ba? Parang yung sa quality ng goods netong slave, merong maabot ng, kasi denary yun eh. Pero let's say mga 500,000 pesos per slave. Ganyan. Kasi iba yung ambag sa buhay. Pero alipin pa din. Ngayon, si Jesus, ang ginawa niya, dugo niya yung binigay niya para sa atin. Yun ang sabi, Jesus wanted us so much, He was willing to pay any price to buy us from the slave market. Next slide. And bakit? Kasi mahal niya tayo. Hindi ba niya tayo kilala, pero mahal niya tayo. Not that we loved God. Again, di ba kanina, hindi tayong pumili, siya ang pumili. Dito din, anong sabi? Hindi dahil sa mahal mo siya. Dahil mahal ka niya. And dahil mahal ka niya, dugo niya ang pangbayad. Yung dugo niya, sobrang taas na price na kahit parang sakop lahat ng alipin, sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng panahon, bawat tao, for all time, for all humanity. Sakop lahat. Pero yun nga, kaya mag-gets mo lang or makuha mo lang na binayaran ka na, tubos ka na, wala ka na sa slave market ni Satan. Ganun siya. Okay? So, sabi doon, this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice. Yung dapat ikaw ang magbabayad, siya ang magbabayad para sa'yo. And dahil nabayaran na, wala ka nang gagawin kundi magtiwala sa ginawa niya para sa'yo. Ganun lang kasimple, wala ka nang i-add doon. That's living from redemption, mga kapatid. Yung ginawa sa'yo, sapat na. Thank you, Lord. Maniniwala kang buo, tutuloy ka na sa buhay mo from there. Okay? So yun, next slide. And yung freedom, yung freedom na binigay niya sa atin, sabi dyan, yung purchase niya with His blood, yung pinakamataas kumbaga, sa totoong mundo, sa ating mundo, yung sa history ng binayarang alipin, walang pumantay sa ginawa ni Jesus Christ ng pagbabayad. Yung gano'n, the highest price paid ever for a slave. Yung ginawa ni Jesus Christ. Never in the history of mankind, merong ganitong klaseng pagbubuwis ng buhay para sa alipin. Si Jesus lang. Si Jesus Christ lang. Tapos para sa atin yun. Para sa bawat isa sa inyo, yun. So, kaya yung laki nun, pinapakita yung laki ng pag-ibig sa inyo, pero at the same time, yung laki ng kapangyarihan nun, para talagang palayain ka, para bigyan ka ng bagong buhay. Sabi, gave us a freedom that only can be known because of Him. Basahin lang natin sa Ephesians 1:7 and following. I-emphasize ko nito. Ano ba yung freedom na di-discover lang natin through Christ and Christ alone? Marami kayong mararanasan kalayaan sa mundo. Kunwari, ewan ko, yun. Pero iba yung kalayaang binibigay ni Kristo. At hindi ito mapapantayan ng kahit ano. Kasi dugo niya ang pambayad, kumbaga. So una sa Ephesians 1:7 sabi, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that na pinor niya sa atin with all wisdom and understanding. Yung redemption, quote-unquote, at forgiveness na ibinigay niya sa atin, masyadong malaki. Yun nga, riches of God. Sobrang laki para sa atin. Parang lahat ng, kunwari, may utang kayo. Yung buhay, di ba, meron ba sa inyo, pagkapanganak nyo lang may utang na? Yung ganon. Di ba may mga ganon sa mga telenovela, yung mga, iniwan ng utang ng mga magulang nila. Tapos, parang pagkapanganak nila, nagbabayad na sila, ganyan-ganyan, yung ganon. Alam nyo bang literal ganon tayo? Ang tao ganon. Pagkahinga mo pa lang sa mundo, may utang ka na. Ganito, may binabayaran na buhay mo. Parang bawat minuto ng buhay, bawat hinga mo, may utang yan. Tapos, ang utang na babayaran mo sa kay Satan, let's say, ganyan. So, pero yun, hindi yun nakikita ng lahat ng tao natin until kunwari, dumating kayo sa age ng 17, 18,
pumasok ang depression sa inyo, ang anxiety sa inyo, natuto kayong mag-cheat, natuto kayong magsinungaling, natuto kayong magtanim ng sama ng loob sa iba, magalit, nawala sa isip ko. Parang magnakaw, yung ano, hanggang matuto kayong gumawa ng kasalanan. Pero alam niyo, nag-start nun, kasi nag-start kayong, nung bata kayo, may utang na kayo. Kasi yun yung bukas na door na parang lumalaki, tapos ang lumalaki pala dong utang na yun, yung palaking kasalanan mo na hindi mabayad-bayaran. Tapos pabigat siya ng pabigat sa buhay mo habang tumatanda ka. Ganyan. Tapos marirealize natin, kaya pala mabigat ang buhay ko. Kasi meron akong utang na mabigat na wala akong magawa kung paano ba ito babayaran. Kaya dumating ang Panginoong Jesus. Yun yung sinabi dito, the forgiveness of sins, the redemption through His blood, yun yung buong kinakansel niya. Mabigat pa ba ang damdamin nyo? May kasalanan pa ba kayo ngayon? Masama pa ba ang loob nyo? Meron pa ba kayong hindi pinapatawad? Alam nyo ba, lahat yan kanselado na? Malayo pa ba ang puso mo sa Diyos? Hindi ka pa ba namumuhay sa kalayaan ng buhay para kalayaan ng pagbabagong binibigay sa iyo ni Jesus Christ? You know, are you still circling on a life that is meant to go down? Parang spiraling downwards. Yan yung may utang. Pero binayaran na yan. Bayad ka na ba? Nararanasan nyo na ba yung binayarang buhay? Yung paangat? Yun ang living from redemption. Okay? So, every debt has been canceled. Lahat ng kasalanan has been lininis. Malaya, magaang ang buhay na para sa yung ibinigay ni Kristo. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? To be honest, nararanasan nyo ba? Pagpipray natin mamaya, para walang sumagot sa akin. Pero we will talk about this. Kasi we need to move past this and we need to receive this. First, redemption and forgiveness. Pangalawa, sa next slide, sabi doon, pagkatas ng redemption at forgiveness, may pinrepare sa yung glorious inheritance. Sabi dyan, no, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Pagkapalaya sa'yo, may pinrepare na pamana sa iyong buhay. Doon papasok yung plano. So, pagkatapos maalis yung lahat ng bigat sa buhay, kasunod, yung pagpunta doon sa planong manang malaking-malaki. Kaya inaalis yung bigat para pumunta ka doon sa glorious inheritance. And kaya tayo makakapunta dun sa glorious inheritance na yun kasi yung power na binigay, power ng redemption sa atin, sabi dyan, sa next slide. Yan, sabi doon, His incomparable great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. Kumbaga, yung nag-raise kay Jesus Christ, nabanggit to ni Den last week, yung nag-raise kay Jesus Christ sa kamatayan at nagdala para tanggalin lahat ng kasalanan at lahat ng epekto ng kasalanan sa kahit sino, yun ang kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa iyo para magbago at mapunta dun sa mana ng buhay mo na para sa iyo. Maniniwala ka na lang. Ang tanong, naniniwala ka ba? Once mag-grasp mo yun, dun ka papunta. Okay, malinaw? Okay, so malinaw ba? Nakaka-follow kayo, mga kapatid? Masaya pa kayo? Sana masaya ka pa kayo. Ayan, so yun. Ano ko lang, kasi gigets kong medyo malalim siya, pero bababawa natin hopefully mamaya. So yun yung ginawa ni Jesus Christ sa cross sa'yo na tatanggapin mo na lang. Yun yung sinasabing elementary teaching. Pagka natanggap mo ito, yun yung pagbibilda ng buhay mo at ng plano niya sa buhay mo. Pero merong kailangang mangyari. Next slide. Merong kailangang mangyari. There must be a slave trade. Merong kailangang trade na mangyari. Okay, sabi, Jesus purchased us with His own blood. Para, ngayon, tayo naman ay mag-shift ng ownership. Sa 1 Corinthians 6:19, sabi dyan,
You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kumbaga, si Jesus, ganito yan. Hindi yan, kasi minsan, merong merong mindset ang minsan kabataang mga Kristiyano na parang nalilimitahan ka pag Kristiyano ka. Pero alam niyo ba, ganito talagang ginawa ng Panginoong Jesus. Spiritually speaking, nakatali ang buhay mo sa kaaway. Sa Satanas na wala namang pagmamalasakit at galit na galit sa'yo. Nung tinanggap mo yung ginawa ni Jesus Christ para sa'yo, na kamatayan at pagbububo ng dugo para sa'yo, tinanggal niya yung gapos sa'yo. Pero hindi ka niya ginagapos ulit para maging sa Kanya. Ito yung sinasabi niya. Nagigets nyo? So, pinalaya ka. Pero bakit sinasabi dyan, you were bought at a price, hindi ka na sa iyo. Ganito kasi, sabihin ba nun, ginagapos na ng Lord ikaw para kay Lord na, tapos nakagapos ka na kay Lord. Actually, sa pag-ibig ng Lord, hindi ganun ang ginawa. Tinanggal ng Lord yung gapos sa'yo. Next slide, Emmer. Ayan. Yun, di ba, inopen niya yung eyes mo, tinurn ka from darkness to light, from yung power ni Satan sa power ka na ng God, tapos na-receive mo ang forgiveness, binagyan ka ng inheritance. Next slide, Emmer. Ng inheritance. Next slide. Yeah. Mali. Sa Matthew 16:24. Ayan. Binigyan ka ng inheritance para once malaya ka na, parang may invitation ibibigay ang Lord sa'yo. Okay? Parang right after palayain ka niya, He will invite you to a godly assignment of your lifetime. Parang ganon. Pero it is an invitation. It is not forced. Hindi niya ikaw igagapos o gawin mo na yung gusto ko Hindi ganun ang Lord. Hindi ka niya igagapos, pero He will come to you and say, gusto mo bang maging alipin ko naman? Walang gapusan. Free will. Pero yun sabi niya, whoever wants to be my disciples, i-deny mo na yung sarili mo. Pero come follow me. It is a very gentle invitation to be a slave of Christ. Pero pipili ka kasi, there is no middle ground. Ang dilemma, there is no middle ground. Pagkatas mong palayain ng Panginoon, kung hindi ka sasama sa Kanya, kukunin ka ulit ng kabila. Ganun lang yun. Eventually, doon ka rin pupunta. There is no middle ground, mga kapatid. Hindi ko naman tayo fina-force or tinatakot or anything, pero the only path to freedom, power, eternal riches ng Panginoon, buhay, o kaya sinasabi doon, glorious inheritance in Christ, is to step up and move forward. Tapos sinasabi ng Lord, come, follow me. Next slide. Yan. Yung crucified, doon tayo papasok, the crucified life is the free man in Christ. Free man of the world, slave of Christ, parang free man ka, pero pinipili mong maging alipin ni Kristo, pero malaya ka. Pipili ka na lang. Bago tayong next slide, Emmer. Kaya sabi dyan, wala talagang middle ground. Ang elementary foundation ng faith natin is, yung kalayaan, tanggapin mo ng buong buo. Pagtiwalaan mo ng buong buo kasi walang kapit ang kaaway sa'yo. Kung akala mo may kapit, akala mo lang yan, hindi yan totoo. Ano lang yan? It's all in your mind. Renew, parang transform your mind through God's Word, and then you will makikita mo, walang kahit anong power ang kaaway sa buhay mo at all, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero, pagkatas nun is an invitation. Come follow me. Sabi dyan, there's no middle ground. Either you are a slave to the world at wala si Kristo, or you're a being a Christ slave, pero the world's free man. Hindi ka nakapailalim sa mundo. Tapos eventually, magre-reign ka pa kasama ang Panginoong Jesus. Sino gusto slave ng mundo? Sino gusto slave ni Kristo? Sino gusto maging malaya? Okay lang ba sa inyo na para maging malaya, pipiliin nyo maging alipin ni Kristo? Okay. Ganda yan. Pero ganito, kasi di ba, bago ako mag-proceed dito, gusto ko lang tanungin, meron ba sa inyo dito yung yung nararanasan or nararamdaman nyo pang, parang naalipin pa kayo ng kasalanan?
Meron ba ganun? Parang, kasi pwede kasing tanong yun eh, kung yung kalayaan tsaka yung redemption na binigay ni Lord buong buo, bakit pakiramdam ko, alipin pa din ako nung kasalanan ko, nung mga habits ko, nung mga way of thinking ko? Bakit parang binabalikan ko pa din? Meron ba kayong ganon? Sino dito gustong lumaya doon? Ayan. Can I pray? Magpe-pray lang tayo. Before I proceed, I will pray for you. Pero dito papasok yung meron kasi, na lang yan, illusion of bondage. Ano yung sabihin ng illusion of bondage? Malaya ka na, akala mo lang hindi. Ano yung sabihin? Meron daw, example nito, merong isang goat na ninakaw, tapos ginapos siya, tapos tinapon sa side ng street, ganyan. Tapos pagkatapos hinanap siya ng owner tsaka ng police officer, pagkahanap sa kanila, dun sa goat na yon, na tinanggal na nila yung gapos sa kamay, ganyan-ganyan. Pero ang problema, hindi gumagalaw yung kambing. Tapos hindi nila, pinapalo-palo nila anything, ayaw gumalaw. Buhay naman. Tapos nung tiningnan maigi ng owner, nakita niya yung problema. Yung kambing nakaganyan pa din, tapos parang nakahiga pa din. Tapos na-realize niya, akala nung kambing nakagapos pa din siya. Pero wala na talaga. Sa atin ganun din. Everything na humahawak sa'yo, akala mo na lang. Kumbaga, isang kasinungaling, parang lie na linagay na pinaniwala ka ng kaaway na hindi ka pa malaya, pero sa totoo lang malaya ka na. Ano na lang ang gagawin mo? I-declare mo na lang ang kalayaan sa Panginoong Jesus, maniniwala kang malaya ka na, and sabi nga ng Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, and you are free indeed. Gusto niyo bang tanggapin yon? Amen. So, sino dito yung may konting kailangang lumaya pa? Okay, can you bow your heads? We will pray for you. Father, sa lahat po, Panginoon, ng mga kailangang pang lumaya sa lugar na ito, hinihiling po namin, Lord God, maranasan ng bawat isa today or in the next few days, ang intervention niyo po para makita ng bawat isa na sila'y totoong malaya na. Hindi yung i-claim na lang po, I command every demonic force sa buhay ng bawat isa to flee and out in Jesus' name. And I am praying, Lord, na makita ng bawat isa that they are really free indeed sa inyo. At kung ano man po ang patuloy na binabago nyo sa kanila is sa posisyon ng sila ay malaya na sa pangalan ni Jesus. Amen. So malaya na? Malaya na. Okay. So, hindi pa tayo tapos. So yun lang. Gusto ko lang clear sa atin. Panghawakan nyo na. Malaya na kayo. Foundation ng buhay nyo, malaya na kayo. Kung sakaling batumba kayo sa kasalanan, mamaya o bukas, ang sinasabi sa Bible, confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all righteousness. Don't give up on yourself, tumayo ka lang ulit, panghawakan mo yung pagbabago, learn from your mistakes, take responsibility for your actions or yung mga weaknesses mo, tapos move forward. Tapos, malaya ka pa din. Pwede ba yun? So, malaya na tayo kahit ano mangyari, okay? Okay? Yes, sige na nga, please. Sino malaya na? Malaya na? Okay. So, the crucified life is the free, pagka binigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, free man na tayo in Christ. Yun ang ating foundation. Pagka merong sa mga panahon na meron tayong hindi binibitawan para sa Panginoon, para maging Kanya, dun pumapasok yung kawalan ng kalayaan. You just need to surrender. Surrender mo lang buong buhay mo. Yan ang pathway to freedom. I-surrender mo lang kahit minsan parang malungkot, pero i-surrender mo lang, and that is where your freedom will come from. Okay? Pero once nandun ka na sa state ng crucified life, yung sinasabi natin, dito na mag-grow yung ating redemption. Next slide. Ayan. So, may marka, 'di ba? Si Jesus nung pinako siya sa krus, tapos maraming mga hiwa sa katawan niya, may marka 'yon. Sa atin, ang marka ng redemption
yung pagbabago sa buhay. Kay Jesus, sugat sa atin pagbabago. Alam niyo ba yun? Lahat ng sugat sa Kanya, pagbabago sa atin. Fair ba yun? Hindi nga fair yun di ba? Pero that's how God did. Sugat sa Kanya, pagbabago sa atin. Sugat sa Kanya, kagalingan natin. Pagpapako sa Kanya, pagpapalaya sa atin. So, yung marka ng mga sugat niya, marka ng pagbabago natin. Malinaw? So, tatanggapin na lang natin yon. Ano mga nagbabago or mga tatanggapin nating pagbabago? Una, cravings. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, craving. Tanong nyo sa kanya, anong craving mo today? Sinagot ba? Sino may cravings? Samgyup. Ano pa? Yung iba dyan, ang cravings, iPhone. Tindi. Kung ano man. Cravings. Yung mga, di ba? Ano ba yung mga cravings? Okay. Ang cravings nagbabago. Sabi dyan, from carnal to spiritual. Sabihin nyo nga, from carnal to spiritual. From babies to God's spiritual armies. Pag yung craving natin, isa sa mga bagay, pag tinanggap natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, ang binabago at nagbabago, craving. Hindi na, unti-unting nawawala yung craving mo sa mundo, nagiging ang craving mo ang Panginoong Hesus, si Kristo. From yung pagiging craving mo gumawa ng kasalanan, kunwari nagagalit ka, ganyan. Tapos gusto mo na gumawa ng kasalanan, gusto mo na magsalita ng masama, nagbabago na, dinede na gusto mo nang sumunod sa Panginoong Hesus. Gusto mo nang i-honor siya kahit masakit. From carnal to spiritual. Sa 1 Peter 2, 1-3, sabi dyan, therefore, 1 Peter 2, 1-3. Okay, sige. Sabi lang doon, rid yourselves of all malice, deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Tapos, bilang mga newborn babies daw, crave pure spiritual milk. Ikaw ang magkikrave. Para mag-grow tayo sa salvation, ikikrave mo na yung bagay, yung kay Lord. Sabihin, minsan hindi ko na, lalo na pag ako naring nagagalit ka. Diba? Dati, ilalabas mo lang. Ngayon, may naglalaban na sa loob mo. Gusto mo na malugod si Lord. Piliin mo yung gusto malugod si Lord. That is where your craving grow. Whatever you choose, that's where your craving grow. If you choose carnal, you grow carnal. If you choose spiritual, you grow spiritual. If you choose carnal, sabihin carnal, pag pinipili mo lagi yung sarili mo, selfishness mo, diyan ka lang mag-grow. Ikaw pa din yan. Baby ka kay Lord. Parang baby, sabihin, hindi ka makakatindig kay Lord ng matagal. Pero pagka patuloy at patuloy na pinipili mo ang Lord at sumusunod ka, nag-grow yung craving mo sa spiritual things. Sa Lord, nagiging from baby, nagiging spiritual army, nagiging soldier ka ng Panginoong Hesus. Nagiging mas mabilis kang sumunod. Mas mabilis mong nadideal with yung mga issues mo, ganyan. Mas madali mong nade-deny yung gusto mong gawing kasalanan or naiisip mong kasalanan. Kasi tumitibay ka sa kung anong gusto kung ano yung pinagagawaan ng Lord sa'yo. So cravings change. Number 2, growth. Ang growth shifts. May growth shift tayo. Ang growth shift from physical to spiritual. Sabihin, yung physical, di ba, ilang taon na kayo mga kapatid? 16, 19, ganyan. Meron ba ditong nung 6 years old siya, ganun pa rin siya katangkad ngayon? Ilang taon ka na? 14? Ibahin natin, nung 2 years old ka. Sige, mga ganun. Nung 3 years old ka, ganito yun. Ganun, tas mga 19 years old, ganun ka pa din? Hindi na, di ba? O kahit, kunwari, hindi na lang tangkad. Yung klase ng pag-iisip tsaka pagsasalita, pareho pa rin ba nung 2-3 years old kayo? Di ba, bago na? Yun.
Kasi nag-grow tayo. Marka yan na nag-grow ka na. Hindi mo nararamdaman, pero nag-grow ka. Dahil kay Jesus Christ ka na, from physical maturity, which is natural, to spiritual maturing as well. Nag-shift tayo. Parang kumbaga, pag tayo nagmamature kay Lord, kahit tumatanda ka, pwede pa next slide. Huh? Wala din. Bakit nawala? Pa-check. Ayan. Even if you get older, you become brighter. Pag, di ba, yung mga tumatanda, yung parang humihina, pag tayo sumusunod, tumatanda ka nga, lumiliwanag ka naman. Ganon pag Kristiyano. Gusto nyo ba pagtanda, humihina din kayo? Di ba hindi? Alam kong malakas pa kayo ngayon kasi bata pa kayo. Pero ang anak ng Diyos, tumatanda, pero habang patanda, paliwanag ang buhay. Okay? Paliwanag ang sarili, paliwanag ang isip. Kasi may paliwanag, brighter, hindi yung paliwanag na explain na, paliwanag ng paliwanag ang buhay kung baga. Ganito, sa Ephesians, sa 2 Corinthians 3:17, meron. Sabi dyan, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hanggang 18, Emmer. Ano yan? And who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Parang kung pagka tayo naglalakad kasama ang Panginoong Diyos, tumatanda ka nga. Pero anong sabi dyan? Ever-increasing glory. Nagtatransform ka more and more like Christ, tas paliwanag ng paliwanag yung buhay mo, ever-increasing glory. So pag patanda ng patanda, ang tamang growth sa Panginoon is paliwanag ng paliwanag. Pag dumidilim ang buhay natin, i-check natin. Baka naman, merong pumapalsya sa spiritual maturity natin. Okay? Pangatlo, identities change. Hindi na natin ito papalalawakin. Kasi next week, ito din yata yung magiging topic natin. Our identity changes. Dati, identified ka with the world. Kung sinong magulang mo, kung sinong nakasakit sa'yo, kung sinong nakagawa ng masama sa'yo, even yung ginawa mong kasalanan, yung mga hirap mong pinagdaanan, yung perang meron ka, yung perang wala ka, you identify with everything that. Ganon. So, tumataas ang tingin mo sa sarili pag madami kang pera, bumababa ang tingin mo sa sarili pag wala, mga ganon. Kasi identified ka with the world. Pero from being identified to the world to being identified with God. Slavery to royalty. Hindi na magiging nakabase sa kung anong meron ka physically, kung saan ka galing, kundi lahat galing dun sa redemption mo, si Jesus Christ. Okay? So kaya actually sa akin, sobrang importanteng magets natin yung mga kapatid. Kasi sabihin nun, pag our identities change, it doesn't matter where you come from and what you have done, where you studied, what you've studied, how much or how less you've failed, or even sinned. Kasi when redemption comes, everything goes clean slate, you become a child of God. And everybody is equal with all the opportunities in Christ. Because you are a child of God. Malinaw ba? Sabihin nun, walang mas mataas at mas maliit sa kahit sino sa atin because we are identified with the Father, not with everything or anything sa mundo. So yun, kaya wala tayong pagyayabang, pero wala din tayong ikahihiya. Kasi anak ka ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Let's grow in Christ. Okay? So, malapit na po tayo matapos. May last two na lang, tapos dito tayo magra-wrap up. Pagka ikaw ay tinubos at malaya, your cravings change. Pagtapos dito, para ma-fix mo na yung craving mo, Bible agad ang harapin mo. Okay? Bible and prayer. Growth shifts.
Although, hindi sabihin na hindi ka nakakain, hindi ka na matutulog, gagawin mo pa din yon, pero may priority. Ang growth mo, may spiritual maturity. Pinrioritize mo maging spiritual being in a mortal body, kahit tumatanda ka, mas nagliliwanag ka. Pag pinrioritize mo yung physical body more than your spiritual being, tumatanda ka, pero humihina ka din. Mamimili ka. Okay? Pero yun. Tapos yung pangatlong nabanggit lang natin, rinarap up ko lang, identity. Hindi na nakasalalay, again, kung saan ka galing, sino ka, anong napundar ng buhay mo, ng magulang mo, ng pera mo sa'yo. You identify not with the world, you identify with your God and everything that your Father has. So you read the Word, so you know what you have. You know, if you don't know what your Father has, you live para kang mahirap, yung poor na anak, tapos hindi mo alam ang yaman-yaman ng tatay mo. So, you get to know your God. You get to know your Father. So you know who you are. And you know where to go in your life. Second to the last, so your identity change. Your purpose and your mission changes as well. Sabi dyan, from worldly to kingdomly, from self-centered to Christ-centered. Sa Colossians 1:13-14, yan. Okay na. Sabi dyan, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption through His blood. Akala natin minsan tayo lang ang linigtas. Pero sa totoo lang, merong, di ba sabi dyan, dominion of darkness. yung slave market, parang isang malaking powerful bansa yun. Parang malaking bansa, ganyan. Na kayang-kaya kang tirisin kung ikaw lang. Ganon ang kingdom of darkness. Pero sabi ng, si Jesus Christ on the rescue mission got you out from there and brought you to a different kingdom. Hindi mo yun nafe-feel ngayon kasi nasa Pilipinas ka pa din, nagugutom ka pa din. Pagpunta mo, pag uwi nyo, mainit pa din, mainit pa rin yung jeep. Well, electric pan pa rin yung kaharap nyo pag matutulog kayo mamaya, di ba? Ganon, mainit. parang malapit kami sa sun this May. Ganon pa din. Pero God handpicked you out from yung kampo ng kaaway or ni Satan to His kingdom. Therefore, buong purpose ng buhay mo nagbabago. Kasi, for example ako, sa UK po talaga ako nakatira as of this moment. Uwi din kami in a few years ng husband ko. Nung unang-unang dating ko doon, culture shock talaga. Culture shock ako. Sa pagkain, sa weather, sa mga tao, lahat matangkad sa akin, lahat maputi sa akin. Pagkain, iba, driving, iba, right side, tama ba? Tayo ba right side? Left side sila. Ayun, so sa kabilang side sila. So may isang time na meron akong nakitang isang kotse, nagda-drive sa kabilang side, yung side ng Philippines. Pagkatingin ko, ay, Asiano. mali yung side niya. So, I had to adjust so much. I had to adjust so much because I was in a different place. I was a Filipino there, pero I was in a different place. So, nag-adjust ako. Ngayon tayo, galing ka sa dominion of darkness. Yun yung right side driving, yun yung mga abo ang mga tao. yung ganon, yung parang selfish lahat, normal lahat, dapat selfish ka, ganyan. Tinanggal ka dun. Linagay ka sa kingdom ng God. Maganda nga. Malamig ang panahon. Magaganda ang tanawin. Ganyan. Pero ibang-iba sa'yo. So, magko-culture change ka. Okay? From self-centric to Christ-centric. From your world, which is compromise and carnal, to heavenly and eternal. Mag-adjust po tayo kay Lord. Mag-adjust tayo sa Kanya. Kasi tinanggal niya na tayo sa where we come from. The only thing is, kunwari ako,
paglabas natin doon, kumbaga, ang citizenship mo, tinatakan ng iba. Pero bumabalik ka sa kingdom ng, kumbaga, normal na mundo pa din. Ang challenge is to remain kung sang citizen ka, even though wala ka pa doon. Dito, in the four corners of this room, nagkakaintindihan tayo. Magkakapareho tayo ng kingdom we belong to. Where equally and all agreeing that we're changing towards to become kingdomly. Paglabas natin, hindi. Okay? Pero dadalhin mo yung kingdom kung saan ka. Hindi mo babalikan yung pagiging self-centered, hindi mo babalikan yung pagiging mundo lang, hindi mo babalikan yung pagiging kung ano lang ang gusto mo, iwawagay mo yung banner ni Kristo pag uwi mo. Kasi yun ka. Yun ka. Okay? Pero at this time, magde-decide tayo. Culture change. Aralin mo where you belong. If you belong outside there, sa dulo ng buhay natin, may weeping and gnashing of teeth, o di sige. I'm sorry, don't. Wag po. Pero sige. Pero if you belong to Christ, change your culture. Change your heart. Change your behavior. Change who you are. Tapos dali mo yung banner nun sa labas. So magugulat ka, may mga sasama sa'yo dito sa loob na gusto din ng banner ni Kristo. Pero change your culture. So kasi, our purpose and our mission change. At lastly, pag ang purpose at ang mission natin ang mag-change, parang consolidation, our destination change as well. From temporary to eternal. If nakapunta po tayo sa 3 days prayer and fasting, lininaw to ng mabuti. Yung temporary, yung dito lang. Kunwari, mabubuhay ka 50, 70, 90 years. O YOLO, you only live 50, 67 years. Gawin mo na lahat. Diba? Gawin mo na lahat. Kasi yun lang ang buhay mo. Na-transfer ka kay Lord. Si Lord, sa dulo, babalikan tayo. Tapos, trial run lang pala tong buhay na to. It's a trial run, mga kapatid. It's a trial run. Sample lang. Etong buhay, 50, 60, 70 years, sample lang. The real life is not yet starting. When Jesus comes for us, it's going to start. Pero are you ready? Tinrain mo ba yung sarili mo dito sa trial run life? Pagka dito sa buhay na to, temporary tayo na buhay, baka ubos na tayo pagdating sa totoong buhay sa eternal. Okay? So, yun. So, let's change our destination from temporary to eternal. Kasi sabi dyan, Jesus is coming back for a pure and spotless bride. And a pure and spotless bride, mga kapatid, lives for the eternal. Sa Philippians 3:20, sabi dyan, but our citizenship is in heaven. Ay, napag-usapan natin to just a bit earlier. We eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. By the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that we will all be like Him, like a glorious body. Trial run, di ba? Ilang taon pa tayo sa lupa, sabihin natin 36 na ako, 70, 80, 90. Sabihin natin 70 years pa. So hanggang 95 ako, okay? Mga ganon. Sige, 70 years pa. Ganyan. 70, 75, 80 years pa. Siguro kayo, mga 90 years pa kayo sa buhay. It seems like a very long time, but it isn't. 1 year nga, bilis lang eh. So, yun. So, pag ang hinihintay mo ay yung, parang, di ba, if your citizenship is langit, yun ang hinihintay mo ngayon pa lang. Doon ka nagpe-prepare. Kasi yun yung totoong buhay mo. Pero pag gusto mo yung dito sa lupa, waldasin mo na. Pero pagdating yung totoong buhay, sa dulo after 90 years, ubus na yan. Yan lang yung sa'yo. Ang mga pipiling to live eternal will, yun yung makakaranas ng totoong buhay na what is coming pa. And it is greater than what we have now. Actually, may sinasabi nga na yung mga, di ba merong mga taong nakarating, parang nagkaroon ng rating sa langit for a certain time. Tapos, ang sabi nila,
every time, pag yung isang snap ng nasa langit na sila, parang when they look back, para daw bad dream, para bang isang, ganun lang yung feeling nung years nila sa lupa. Hindi nga, yung parang wala lang, ganun lang, parang nagising sa katotoo, yung nagising sa realidad. Yung langit, ganun. It's our reality. Pero, yung redemption natin, di ba, start yon. Yun yung start natin ngayon, yung redemption natin. When we need to change destination. Live for the eternal. Wait for the Savior. Be a citizen of heaven. Go against the flow. Raise the banner of Jesus Christ paglabas nyo dyan. Dalhin nyo yung mga kapatid nyo dito, kawawa naman sila, di ba, pag hindi sila kasama. Pero bring everyone, kasi madadala nyo sila dito, pag kasama nyo yung winawagayway, yung banner ni Jesus sa labas. Kasi malalaman nila, iba yung citizenship mo, tas iba ka kasi. At dahil doon, pwede mo silang i-invite dito kasi everyone is welcome here in Christ and in His name. Okay? So, last verse na, 2 Corinthians 4:18, sabi, So, we don't look at the troubles we can see now, but we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. Wala na. Troubles ba yan? Mawawala. Success ba yan? Mawawala din. Honors nyo ba yan? Lilipas yan. Nag-cum laude ba kayo last graduation? Congratulations. Mga kapatid, I'm proud of you. Pero lilipas din yan. Magtatrabaho kayo, tas wala na. Na-promote ba kayo? Oh, thank you, Lord. Pero alam nyo ba, lilipas din yon? Everything will be gone. Pero what we cannot see will last forever. What do you want to live for? The things that can be gone in a minute, or the things that will last forever? Let's change our destination. It's a challenge, but we can do it. Okay? I-flash ko lang yung next slide. Yung Ayan. Sorry. So, ito yung babalikan lang natin to. Ang crucified life, yun yung tumanggap sa redemption ng buong buo. Hindi mo lalabanan si Satan. Huwag mo na siya lalabanan kasi hindi natin kaya at hindi para sa atin yon. Linabanan ng Panginoong Hesus, pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus, tinanggap natin ang pagpapalaya ng Panginoong Hesus, ine-empower natin sa buhay natin, in-invite tayo ng Panginoong Hesus, come follow me, nag-follow ka, you crucified your life, now you're a free man in Christ. Okay? Pero sabi na, yung middle ground, di tayo pupunta doon. Pero as we live in the crucified life in Christ, so nabubuhay tayo sa crucified life in Christ, we change. Pero as we change, we grow. We become more and more like Christ at patuloy na yung glorious inheritance ang mararanasan natin dito sa lupa. Para bang yung kingdom sa langit, bumababa dito. Tapos nagiging kingdom, kung yung kingdom kung nasan tayo, bumababa sa buhay mo. Yung mga nasa labas, nagugulat sila bakit kakaiba ka at bakit nag-a-attract ka ng ibang klaseng supernatural blessing sa buhay mo. Bakit? Because what did God say in His Word? Your kingdom come, your will be done. His kingdom is coming and flowing through your life. Why? Because your life is crucified and you are a free man in Christ. Okay? It's a challenge. It's challenging, but you can do it in His name. Last quote. Meron lang tayong last quote, tapos na tayo. Sabi dyan, most Christians have repented enough to get forgiven, but not enough to see the kingdom. A lot of Christians nagsisettle sa buhay na, okay lang, pinatawad ako ng Panginoong Hesus. Pagdating ko sa langit, para akong sumasabit. Salamat Lord, nakapunta ako ng langit. Alam niyo bang hindi ganun ang layon ng Panginoon? Redemption is your starting point, not the end point, guys. Actually, as you start here, you grow here. And then what God wants to do is to see the kingdom, His kingdom flow through your life. Because umaapaw ba, umaalingasaw ang pangalan at banner ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Pero, crucify your life. Kasi you are, crucify your life in Christ voluntarily. And that will bring you to a free life and a free man of the world. Gusto niyo ba yon? Malayang buhay. Pero, voluntary na,
pinako ang buhay para kay Kristo. Okay? Ganon. So, guys, let's bow down our heads. Let's pray. Father, patuloy po, marami pong salamat sa inyo pong word. Salamat for the invitation. Invitation to accept your redemption po, Panginoon. Yung pagtubos niyo po sa amin. Unang-una, nagpray din po kami kanina, pero unang-una and now, tinatanggap po namin yung full price na binayad niyo po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Tinatanggal po namin ang kahit anong daya ng yung anything in our minds that think that we are enslaved or we can't do or we can't change or whatever it is, tinatanggal po namin right now in Jesus' name. Any fear, any doubt, any unbelief, any greed, any selfishness, tinatanggal po namin, ibinababa namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. And right now, tinatanggap po namin the freedom that you have given us in Christ. We are free indeed. Panginoong Diyos, hindi na po kami ever ma-enslave ng kaaway dahil po ang pangalan niyo po ay nakatatak sa buhay ng bawat isa sa amin. Pero Lord God, besides the invitation of redemption, we're also saying yes to the invitation to follow you. Lord, hindi niyo po kami igagapos para sumunod sa inyo. Pero Lord, as you have said in your word, if anyone wants to follow you, come, deny yourself, take up your cross, follow me. And Lord, sa mga bawat isa, you know their hearts and we say, yes, Lord, to you. Kung ito po yung nag-start na sa mga kapatid ko po, ipagpatuloy po, palakasin niyo po. Kung meron po sa amin dito mga kapatid na ngayon pa lang po magsa-start ng pamumuhay dito, Panginoon sa inyo, to a crucified life in you, na walang tira, Panginoong Diyos, patibayin niyo po, Father God. At patuloy ipakita niyo po na the more that we are crucified, the more that we are free. The more that we are empowered. The more na lumalabas at ilalabas niyo ang kapangyarihan niyo sa buhay ng bawat isa. The more na pakita niyo po na the more people will be saved, the more people will be blessed, the more our lives will be liberated and people will be liberated through our lives because of your name in us, Panginoon. Empower us, fill us with the Holy Spirit in Jesus' name. Amen and amen. Salamat mga kapatid.